Hello, Peter po again, your Pinoy accountant. So in this video, pag-usapan natin yung mga manual books of accounts ng isang non-VAT person or entity. So ito yung common na mga books of accounts, manual books of accounts na kailangan ninyo. So first is the cash receipts journal. So dito nyo nire-record yung mga cash inflow ninyo. Mostly, yung transactions nyo dito would involve cash and your sales. So normally, 4 columns yung ginagamit. Depende sa inyo, 4, 5, 6 columns yung usual na ginagamit dito sa cash receipts journal. So second book natin is the cash disbursements journal. So dito naman, opposite ng cash receipts, ito naman is mga cash outflow. Kumbaga, dito nyo nire-record yung mga expenses naman ninyo. So, ipansin niyo, this is 10 columns. So, mas madaming columns ito. Kita ninyo. Ayan. Because dito nyo i-record mostly yung mga expenses accounts ninyo. Kagaya ng office supplies, for example, rent expense ninyo, yung mga lights, mga internet, communication, mga meals and representation, dito nyo i-record sa cash disbursements journal ninyo involving yung mga cash outflow ng inyong business or transactions inyo. So, next natin is general journal naman. So, yung general journal, ito yung mga transactions, mga non-cash naman dito. So, if it's not involving cash, so sa general journal nyo ilagay. So, mostly, ano ba yung nire-record sa general journal? It could be mga accruals ninyo or mga depreciation. So, mostly, if we have a property, plant, and equipment, yung depreciation niya, dito nyo i-record sa general journal. So, yung panghuli natin is the general ledger. So, dito naman, ito yung, kumbaga, ito yung summary or yung posting ng mga transactions dun sa account ninyo. I mean, dun sa mga account titles ng books ninyo. So, kita nyo dito, may mga letters yan. So, dito nyo ilalagay yung mga account titles na ginagamit ng business ninyo. For example, C, dito yung cash, ilalagay nyo dito. And per account title, yan, isa-summarize nyo dito. It's like, ito yung T account, tinatawag natin na T account dito. So, wala pa tayong example. For example, cash. So, ang use nito is you will know ano ba yung summary or mga na-posted na transactions dun sa cash. So, makikita nyo dito yung mga debits and the credits. And yung pinaka-importante is makikita nyo yung running balance or yung ending balance ng inyong account titles. Gaya nga, for example, yung cash, you will know at the end of the accounting period or monthly, pwede din, you will know kung magkano ba yung running balance ng inyong cash. So, yun yung mga manual books of accounts ng isang non-VAT person. Kung VAT kayo, may additional 2 books kayo. That is the subsidiary sales journal and the subsidiary purchases journal. So, tayo, non-VAT, ito yung mga books natin. General ledger, the cash receipts journal, cash disbursements journal, and the general journal. So, ipansin ninyo, yung QR code, actually, you can register itong books ninyo online na using the Orus. Ito yung bagong system ng BIR. I have a video about that. So, actually, dito nyo ipopost yung QR code nyo sa first page. Ayan, first page. And yung ginagawa ko talaga is sa cover page din, pinopost ko yung QR code so that I will know yung anong books ba to, anong year ba to, na pang ilang volume na to na books natin, so that it would be easier for you. I-post nyo din or i-paste sa mismong books sa cover page niya. And of course, the first page. And of course, huwag nyo kalimutan i-scan itong QR code. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, Pinoy Accountant. And madami pa tayong mga upcoming videos. And if may mga tanong kayo, just comment down below. And sasagutin ko yung mga questions niyo. So thank you again. And I'll see you again next time.